QSC. Ayan, QSC na MX 2000A model, dual monaural amplifier. Dual. Dual siguro kasi dalawang transformer niya. Okay, shoutout sa may-ari nito, taga Rizal. Bali, ito yung kasama ng fit na 2000. Tapos yung speaker na 1818. Tapos may isa pa to apat tong dinala rito sa atin. Okay, maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit rito sa akin. Ang issue nito ay yung power niya dito, indicator, nabubuhay tapos nawawala. Although may audio naman siya, tanisting ko kayo, may audio naman. Angas no? QSC. Okay, pero naka 220 na ito siya. Naka 220 na. Ayan o, kaya naka-bulb nga ako. Okay, pakita ko sa inyo yung mukha niya kapag buhay. Oh, wala siyang indicator ng power. Oh. Ayan, nabuhay. Tapos maya-maya yun mawawala. Kumukurap-kurap na siya. Oh. Kumukurap-kurap na. Ngayon may nakakabit na speaker ito. May nakakabit na speaker and then mayroong audio source. Ayan, gumagana yung audio source natin. Pakinggan nyo. May nakakabit pala is dalawang mid-high natin. Yung dalawang mid-high ko na yan. Oh. Okay. Wala, nilipat ko pala yung input. Saglit lang. Op, yeah. Katamaan yung camera natin na isa. Okay lang. O, ayan. Walang malaglag. Okay. Ayan o. Mapapansin nyo yung indicator na wala na o. Nawala na yung indicator ng power niya. Pero yung audio nandyan pa rin. Okay. Ang ganda ng tunog, napakalinaw ng tunog. Iba talaga kapag bumirada yung QSC. Napakalinaw ng tunog. Akala mo yung processor na yung datingan niya. Oh. Yung kalansing nandyan, yung vocal nandyan. Although yung kalabog na konti parang medyo nawala, pero pagdating sa boses nandyan talaga. Oh. Akala mo may processor na. Okay. Yan lang naman yung problemahin natin, yung indicator niya. Ngayon, dahil may audio naman siya, yan lang, focus tayo sa may indicator niya kung bakit nawawala yan. Naka-dual ito. Yung isang channel is nasa baba. Nasa baba yung isang channel. Itong channel na to is dito, isa sa may taas. Di ko alam kung channel 1 to or channel 2. Channel 2 ito siguro. Sa taas na to. Tapos meron siyang dual na transformer. Angas. Okay. Tapos hindi kinakalawang yung pieso. Ngayon mag-focus tayo sa may indicator. Baklasin ko muna itong pinaka front panel nya. Okay. Nabaklas ko na yung board ng mga indicator. Okay. Meron pa siyang meron pa siyang diode dito. May mga diode pa siya, no. Galing ng kwan. Sa totoo lang guys, bilib na bilib talaga ako sa mga ganitong brand. Yung QSC, Yamaha, ano pa bang ibang mga brand na mga orig ba. Talagang hindi kinakalawang yung mga parts nila. Oh, nangingitim lang siya, pero hindi siya kinakalawang. Hindi siya kinakalawang, pati yung hinang maputi pa rin yung hinang siya, oh. Hindi nangingitim. Okay, ngayon focus tayo rito Pailawin natin yung paano ngayon to isang kamay lang yung gamit natin. Gamit tayo ng yan, tester. Naka-kon tayo. Lead and then extend ba? Yan. Okay. Dito may ilaw kaya to. Parang hindi makita. Ba yan? Nahirap kasi yung isang kamay natin May stand ako dito ng camera Kaso tinatamad naman ako mag-setup. Mas gusto ko tong nagagalaw ko yung camera ko. Natin, bakit ayaw? Meron kanina kumukurap-kurap lintik na yan. Hirap. Palitan na lang natin na actual to. Actual ko na palitan itong dalawa para ang hirap Palitan ko na lang dalawa na to. Mayroon naman ako pamalit na ilaw nito Itong dalawa palitan natin. Walang effect kagabi kasi pangalawang araw ko na ngayon to
Kagabi, pinalitan natin to ng ilaw. Ganun pa rin eh. Although sa kabila, parang umila na ng tuluyan nung hininang ko. Ito naman, ayaw talaga. Eh dito sa ilalim yung board nito eh. Yan, sa ilalim, naka-doble siya. Isa doon sa taas. Itong side na to is sa ilalim to nakalagay. Okay, kaya binaklas ko kasi kailangan natin hinangin. Okay, ngayon, parang itong 104, hindi ko alam kung sadyang ganito talaga yung disenyo nito or parang lumubo siya. Parang lumubo na. Okay, palitan ko na lang siguro. Yan, parang lumubo siya. Compare natin dito sa isa. Tingnan natin. Itong isa ay parang okay pa yung isa. Ito parang lumubo na yung plastic niya. Palitan ko na lang yan. Tapos saan ba? Yung sa hinang naman, okay yung hinang niya. Wala ka masabi sa hinang eh. Try ko nga palitan to. Tapos siguro hinangin ko na lang din. Ito, lumubo nga talaga siya. Yung itong parang 104. Buntis na talaga siya. Okay, ngayon ito pinalitan natin, local na. Bunot lang din yan. Tapos ito pinalitan natin yung 50 volts na 47. Kasi wala naman tayo makitang dito eh, yung tipong ang tawag dito, bloated na capacitor. Buwera lang dito sa may ceramic, sa may mylar pala. Okay, dito naman non-polar ito eh, 10 volts by 220. Okay, try natin balik to. Natin kung ano mangyari. Asuko. Bahala na kung i-bus tayo nito. Wala eh, gagawa naman ako ng sarili kong diskarte dito. Sa totoo lang guys, napaka-komplikado ng design nito. Kahit ganyan dito, kanina okay na. Tapos mga isang oras, yan naman, kukurap-kurap hanggang sa nawala din. Halos na check ko naman lahat buo. Tataka ko bakit ganun. Eh okay naman, working naman yung audio niya. Gawa na lang tayo. Yung active na to, ito lang naman problema. Yung active lang din naman eh, working naman halos lahat eh. Ngayon, gumawa na ako ng diskarte. Kumuha na lang tayo ng supply dyan. Tapos in-inject natin dito. Ayan, pasensya na kayo, bahala na. Ito eh, diskarte ko to eh. Kung may bus man tayo, bahala na. Kumuha na lang tayo. Supply na nandito is 110. Ayan o. Although kung hindi naman yan, sabay rin naman sa switch. Kapag i-on mo siya, saka siya gagana. Yung nandito, pag dito ka kumuha ng supply, walang supply to dito. Nagiging selving fuse lang ito. Ay, yung selving switch lang talaga, pero walang dumadaloy dito. Ngayon, meron dito 110. Yan dyan, 110 yung ginawa natin. Isang linya. Siguro yan, kasi may multiple na input. Siguro may mga 110 to 20. Siguro yan, 170, 180. Tapos, in-inject natin dito. Dating gawi, kumuha na lang tayo ng supply. Gumawa tayo ng supply. 22K. Tapos, yan, rectifier diode. AN4007. Yan siya. Hindi ko pa nilagyan ng shrinkable tube kasi gusto ko makita nyo na ganun yung ginawa ko. Yan, tapos pinutol natin yung linya. Tapos, masilan yung supply nito. Ang napaka-komplikado ng design nito. Kapag maputol mo isang linya dyan, hindi nagagana yung input. Umiilaw siya dito pero walang lumalabas na audio dito sa amplifier. Makulit yung design nito. Kaya may mga wire siya kasi nga dinugtong natin. Binuhay pa rin naman natin to. Ang design nito ay baliktaran sila. Kapag protect, positive yung supply. Tapos pag mawala yung protect, magpapalit sila ng green. Magiging active siya. Nagtataka ako bakit nalulusaw. Ayan, dito pa rin natin nalagay oh. Ayan. Awkward man siya tingnan, pero wala eh. Sabi ko nga, kung teknisya kayo, di-discarte talaga kayo na magawa lang yung or mabuhay lang isang unit. Okay, binalik natin yan. Tapos kinating natin yung supply na nandito, siyempre. Kailan mo katingin yan yung sa ilaw. Pag hindi mo kinating yan, tapos sinuplayan mo yan, hindi magkaganda putukan yan. Yan, ito, tsaka nandito yung active, pinaralal lang natin. Yan yung in-inject natin na supply na 22K. Tapos yung diode na 4007. Okay, ayan na siya oh.
Pasensya na kayo ha. Yung itong linya na to is para to dito. Tapos ito namang linya is para naman dito sa may kasi binuhay pa natin yung dating active. Kasi kapag hindi mo ibalik yung dating active nya, hindi ilaw yung protect. Ilaw yung protect, pero once na may error, hindi siya gagana kapag natanggal mo to. Tapos kailangan pag pinutol mo, kailangan ma-inject mo pa rin yung supply, yung wiring nya. Gulo, di ba? Basta pag may encounter nyo to masasabi nyo na oo nga no. Okay, ngayon ito na magiging kalabasan nya. Ayan na, inject natin siya dyan ha. Tapos parallel yan, papunta dito sa isang active. Okay, tapos play natin music. Pakita ko sa inyo na working pa rin naman siya. So ayan, tapos plug in natin. Okay, ngayon buhay siya doon. Umiilaw pa rin naman no, yung active to active to na nandito. Umiilaw pa rin naman siya. Pero tingnan nyo, kumukurap-kurap po. Yan, mamaya wala na rin yan. Ngayon ito na siya. Umiilaw na siya may active na siya, may active. Okay, hindi lang siya ganun kalinaw. Ngayon, volume natin. Meron. Yan lang naman yung problema natin. Sa active lang naman okay lang to. Murap-murap Okay. Ngayon, balik na natin yan, di ba? Balik natin sa pinaka-casing nya. Tapos tornilyo natin tong amplifier nya, kasi hindi pa nakatornilyo yan. Okay. Naibalik na natin yung front panel. Ayan. Parang wala lang din naman nangyari Okay. Kaya tornilyo na natin tong board nya. Ngayon, nandyan pa rin, nakasalpak pa rin yung mga speaker natin, and then audio input, laptop natin gumagana. Okay. Hindi pala naka-plug in dito. Okay, naka-plug in na. Pansinin nyo, ay active nyo. Diyan pa rin naman yung protect, andyan yung clip, andyan yung signal, lahat. Gumawa lang tayo ng diskarte natin. Okay na, kung mapapansin nyo, wala na, hindi na kumukurap Hindi na kumukurap. Ngayon, play natin. Okay, channel 2. Wala natin, baka makapirate tayo. Okay. Yun lang, basta yung power na to, dumaan na lang tayo dun sa may 110 na nakuha natin na voltahe. Pwede naman kahit sa 220, pwede yan. Taasan nyo lang yung voltahe ng, yung value ng resistor. Sabi natin mga 47K. Kadalasan 47K sa 220. Ito 110 lang kasi ito Kaya ginamit natin is 22K. Sabay pa rin naman yan, pansinin nyo. Pag i-off natin, may ilaw pa rin naman siya Nandyan pa rin kasi nga binalik natin or nilagay natin yung ilaw na nandyan Kasi pag hindi mo ibalik yan, hindi ilaw yan. Yan lang. Diba? Okay, hanggang dito na lang. Working na yan. Yan lang naman yung problema Kunting na lang to, kunting vacuum na lang. Okay na to. Pwede na ilaban ulit. Okay, naway nakapagbigay idea tayo. Magbas pa tayo dito sa video, di ba lang na wala sagad na tayo di ba? Sagad na tayo sagad na sa diskarte. Hanggang dyan na lang ako hanggang sa dumating na lang sa punto na gumawa na lang ako ng sarili kong diskarte. Okay, hindi na tayo magpapalam.